88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita na dito nyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. At syempre mga kasama nyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control ang aking co-pilot ngayon. Nagsosolo ngayon ha. Walang iba kundi si Engineer Nixon Dakal. Dakal pong salamat. Maligwas ang araw. Kapaborito ngayon po ay araw ng Biyernes, Friday. Thank God it's Friday. April 11, 2025. At syempre napakainit na ang panahon. Maalinsangan ang paligid. Proteksyonan natin ang ating mga sarili, mga kapaborito. At mukhang top 5 na naman ng Dagupan City pagdating sa heat index. Siguro mga tao dito, mga kapaborito natin sa Dagupan City, puro hot. Hot na hot. Parang nagmana kayo lahat sa akin. Hindi kayo makakapalag. Nasa akin ang mikropono. Siyempre mga kapaborito, kumusta? Last day na ng work week para sa mga pumapasok sa mga eskwelahan at siyempre sa mga trabaho nila bukod dun sa mga nagtatrabaho ng weekdays, no? At alam ko marami po sa inyo ang magfa-file na ng kanilang leave of absence, VL kumbaga, vacation leave. Kasi next week gugunitain na po natin ang mahal na araw. At sa April 17 at 18 ang wala pong pasok yan, holiday na po yan, no?
Dahil Monday, Thursday at Good Friday na po yan. Samantala, dito naman po sa ating istasyon sa DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan ay wala po muna kami sa ere ng 3 araw, umpisa sa April 17 hanggang April 19. But wait, there's more. Babalik naman kami. Babalik po tayo on April 20. At syempre, back on air na yan, ha? At baka mamiss nyo kami. 3 araw lang naman yan, mga kapaborito. Sa linggo, andyan na kami kagad. Okay? At syempre sa Lunes, balik na ulit sa normal programming ang mga news programs ng Radyo Pangasinan. At antabayanan po ninyo ang mga balita at issue sa ating mga special coverages. Ngayong nalalapit na po ang national and local elections sa darating na May 12, 2025. Ang natitira na lamang araw ay 32 days to go. Tama ba, Gayam Nixon? Kuya Nixon, 32 days na ba? Mukhang 32, ano? O, ayan. Mga kapaborito, yung mga napipisil nyo ng mga kandidato, 31 days. O, yung mga napipisil nyong kandidato, gawa nyo na ng ng kodigo para hindi nyo po makalimutan po yan, mga kapaborito. At syempre sa pag-shade ng inyong mga balota, ugaliing gawing maayos po ang pag-shade, Huwag lampas-lampas, huwag susulatan ng balota para hindi ma-void. Yan ang mga paalala po natin sa ating mga kapaborito. Mamaya marami pa tayo mga travel tips, mga iwas travel scam. Ano mga pwedeng gagawin po natin para hindi tayo malagay sa alanganin. Yung mga perang inipon ninyo ay mapakinabangan po ninyo ng wasto, di ba? Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Lalo at syempre nakakasana rin po ang Oplan Semana Santa at Oplan Sumbak, at ang ating pong Pangasinan Police Provincial Office at iba pa mga agencies, gaya ng BFP. Ano pa ba, ang ating mga Coast Guard ay nakantabay na po, at ang mga LGU, MDRRMOs ay nakantabay na po sa pagdagsa ng ating mga bakasyonista, at mga magninilay-nilay. Lalo at dito sa Pangasinan matatagpuan ang marami pong pilgrim sites. Isa na po riyan syempre ang Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, o yung Our Lady of Manaoag, Kaya mga kapaborito, planuhin mabuti, ang atin pong pagbabakasyon. Baka long weekends na rin, syempre yung iba naka-leave na sa Monday, Tuesday at Wednesday, para makapagpika na rin, at magbisita iglesia. At syempre be safe lagi, at ingatan po lagi ang inyong mga data, yung mga information, yung paggamit ng mga wifi sa mga pampublikong lugar, be careful. At syempre huwag kayo mag-share ng mga information sa mga taong hindi nyo kilala, okay? Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat nyo pong malaman ngayong hapon. Pilipinas, pinalawak ang electric vehicle charging infrastructure. Mahigit 1,200 na dagdag na kawani ng UP-PGH aprobado na ng Department of Budget and Management. Senadora Marcos binueltahan ni Escudero na huwag gamitin ang Senado bilang plataforma para sa kanyang political agenda. NLEX, para dun sa mga babiyahe gagamit ng NLEX. Sinimulan na ang pagbubukas sa lahat ng kalsada, deployment ng mga traffic enforcer. Uy, big time rollback sa gasolina at diesel. Aasahan po natin yan next week.
At LeBron James, unang pro athlete version ni Ken. Kilala nyo ba si Ken? Ang boyfriend ni Barbie. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Daragdagan ng 912 na mga pampublikong charging stations ang Pilipinas. Ayon po yan sa Department of Energy o DOE na karamihan naman ay nasa Metro Manila. Sinabi ng DOE na para mapabilis ang pagpapalaganap ng electric vehicles o EVs, bubuo ng mga bagong regulasyon at magsasagawa ng mga public consultation ang ahensya para matiyak na ligtas, epektibo at sustainable ang mga idaragdag na charging networks. Ilalabas ang mga guidelines para sa EV charging station providers ngayong Abril at magkakaroon naman ng konsultasyon sa ikalawang bahagi para sa taong 2025. Target ng bansa na magkaroon ng higit sa 7,000 electric vehicle charging stations pagsapit po ng taong 2028. Ayan mga kapaborito, napakarami pong itatalagang charging stations para sa mga electric vehicles po, no? Alam niyo itong mga electric vehicles, no, para sa ating mga kapaborito, kung kayo po ay bumili ng mga ganyang sasakyan, ligtas na kayo sa color coding at number coding, ano? At dahil plano nga ng Department of Energy, no, na magkaroon ng marami at dagdag na EV charging stations na ikakalat sa Metro Manila at sa mga probinsya, malaking bahagi po niyan, no, ay makakatulong po sa ating kalikasan syempre. No, mababawasan na ang carbon footprints, no, at unti-unti, no, sana naman din ay bumaba ang presyo ng mga electric vehicles, no. Bagamat meron din naman yung mga EVs, no, hybrid, mga ganyan, ano. At ito siguradong makakabawas sa carbon emissions ng ating bansa. Alam nyo, kung mapapansin nyo sa ibang mga highly industrialized countries, ano, dito sa Asia Pacifico, mapapansin nyo yung smog, ano, maski dyan sa Hong Kong, Singapore, maski dito sa Metro Manila, kapansin-pansin na rin, no, yung makapal na usok na nakalutang sa ibabaw ng Metro Manila. Yan yung tinatawag nilang smog. Galing po yan dun sa mga tambutso, no, na mga sasakyan dyan sa Metro Manila. At gayon din sa mga progressive o highly urbanized cities and municipalities sa mga lalawigan. Kaya nga noong COVID-19, mapansin po ninyo dahil nabawasan talaga ang paggamit ng mga sasakyan noon na gumagamit ng petrolyo, umaliwalas, no, yung skyline ng Metro Manila at nakitang-kita nga, no, ang ibang kabundukan o bundok ng Rizal. No? Kaya nakakatuwang isipin na kahit papano unti-unti na pong tinatanggap ng mga Pilipino ito pong electric vehicle, ano, bilang isa sa mga primerong transport way of transportation dito sa ating bansa. At nyo, malaking tipid talaga po yan, no? At ang cost lang naman po sa pagpapa-charge ng mga electric vehicles ay comparatively cheaper, no, kaysa sa pagbili ng mga petroleum products. No, kaya malaking tulong po itong mga charging stations na ipapakalat sa buong bansa. Samantala, madaragdagan po ng 1,224 na kawani ang University of the Philippines Manila Philippine General Hospital o UPPGH. Ito ay matapos aprobahan ng Department of Budget and Management ang hiling ng UPPGH na dagdagan ang posisyon para sa medical, allied at support staff. Ayon naman kay Budget Secretary Amena Pangandaman, batay na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng mahusay at maasahang serbisyo ang mga nangangailangan. Sisimula ng pagtanggap sa mga bagong kawani ng UPPGH sa una at huling bahagi ng taong 2025, susundan sa taong 2026 at 2027. Ang PGH ang pinakamalaking government tertiary hospital na may 1,334 bed capacity at nagseserbisyo sa libu-libong mga pasyente mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
malaking tulong po dyan, yung dagdag ng professional medical staff sa PGH. Alam nyo, biruin nyo, marami pong kapaborito na nangangailangan ng medical attention ang pumupunta po dyan, at marami ay taga-probinsya pa. Kaya kung tutuusin yung mahigit 1,000 bed capacity ay kinukulang pa, at ang ratio ng doktor at pasyente ay napakalaki. At itong karagdagang hiring ng mga doctors at support staff ay siguradong malaking tulong po yan sa ating mga kababayan. Ako po, kahit ako, nung bata po ako ay suki rin ako ng PGH dahil ako po ay may sakit noon, at kailangan ko talaga ng kompletong medical attention. At syempre hindi naman ganun karami ang pera, at malaking tulong ang medical expertise ng mga doktor, mga espesyalista dyan po sa PGH. At gayon din sana doon sa iba pang mga government hospitals ay madagdagan din ng mga medical staff, gaya ng NKTI, ng Philippine Heart Center, Philippine Lung Center, veterans, VLUNA. Kailangan po natin ng marami pong doktor at support staff sa ating mga ospital. Kung pwede lang sana maging pero ang alam ko may programa ang gobyerno para doon sa mga gustong mag-aral ng medisina. At sila po ay pwedeng suportahan ng gobyerno para sa kanilang layunin na makapagtapos ng medisina, kasi kailangan po talaga ng ating bansa. Alam nyo din naman, pati ang mga nurse natin ay nagkukulang na rin po tayo, dahil syempre hindi naman natin mapipigilan ang ating mga minamahal na nurse na magpunta sa ibang bansa para maghanap ng greener pastures, ika nga. At karapatan naman po nila yan para po sila ay makapamuhay ng matiwasay. Pero syempre yung iba po ay passionately living in the Philippines at nagsiserve po sa ating bansa, at marami po riyan ay nasa mga pampublikong hospital. Kaya saludo tayo sa ating mga government employees diyan po sa mga hospitals po natin. Kayo yung mga frontliners, lalo na noong COVID-19 pandemic. Hanggang sa ngayon, nandyan pa rin kayo. Samantala, ito good news. Sinimulan na ng Northern Luzon Expressway o NLEX ang pag-deploy ng mas maraming traffic enforcer at patrol units, kasabay ng inaasahang paglobo ng maraming mga sasakyan at biyahero na uuwi sa Central at Northern Luzon. Ayon kay NLEX AVP for Traffic Operations Robin Ignacio, tutulong ang mga nakadeploy na personnel sa pagpapanatili ng maayos at tuloy-tuloy na daloy ng trapiko mula sa mga pangunahing lansangan hanggang sa mga toll plaza. Aasiste rin ang mga ito sa mga motoristang posibleng magkaaberya habang nasa kalsada pauwi sa kani-kanilang mga lugar. Simula kahapon na April 9, binuksan na rin lahat ng mga kalsada na dating nasa ilalim ng road closure upang magamit bilang pangunahing ruta o alternatibong ruta papuntang Northern Luzon. Ayon pa kay Ignacio, itinigil na rin ng NLEX ang mga ginagawang pagkumpuni upang walang maging sagabal sa mga daanan. Ibabalik na lamang muli ito pagsapit ng April 21 kung kailan inaasahang makakabalik na ang mga biyahero dito po o doon po sa Metro Manila. Sa pagdagsa naman ng mga biyahero papuntang norte, inaasahang magtutuloy-tuloy ito hanggang sa hapon ng Huwebes Santo o April 17. Inaasahan namang magsisimula ang pagbabalik ng mga pasahero sa Metro Manila mga bandang hapon po ng Sabado o April 19 at magtutuloy-tuloy na ito hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay o April 20. Ayon pa kay Ignacio, nakahanda ang iba pang traffic enforcer at mga personnel na idadagdag sa deployment sa mga kalsada, katuwang ang mga transportation agencies ng pamahalaan. Sa iba pang mga balita, binuweltahan ni Senate President Francis Cheese Escudero si Senator Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado bilang plataporma para sa kanyang political agenda. Ang pahayag ni Escudero ay sa gitna ng ikinakasang investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations ukol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Giit ni Escudero, hindi niya hahayaan na magamit ang Senado maging ang kanyang tanggapan sa petty partisan interest sa propaganda o self-promotion lalo na ng mga kumakandidato ngayong eleksyon. Pinabulaanan din ng Pangulo ng Senado na tumanggi siyang pirmahan ang contempt order laban kay Special Envoy na on transnational crime, Ambassador Marcos Lacanilao. Pinatawan ng contempt sila Lacanilao dahil sa umunoy hindi pagsasabi ng totoo sa investigasyon kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Escudero, ang lahat ng miyembro ng Senado ay batid na sa ilalim ng rules ng Senado ang kapangyarihan ng committee chairman na mag-utos ng pag-aresto sa sinumang resource person ay kinakailangan ng lagda ng Senate President. Tila anya binaliwala naman ni Marcos ang matagal ng rules na ito kung saan hindi raw otomatiko o ministerial lamang ang pirma dahil lamang sa kanyang kagustuhan. Kaya naman matapos ang ilang oras na hindi otorisadong pagkakakulong kay Ambassador Lacanilao sa Senate Detention Facility, ipinag-utos ni Escudero na palayain ito bilang ito ang tama at konsiderasyon na rin para sa kanyang lolo na ililibing ngayong araw. Maglalabas naman sa Escudero ngayong araw ng show cause order upang ipaliwanag ni Ambassador Lacanilao sa loob ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat patawan ng contempt gaya ng hinihiling ni Senator Amy. At saka raw siya magpapasya kung ipapaaresto o hindi ang opisyal. Una rito napuna ni Marcos ang naging sagot nila Lacanilao sa number 8 item na dokumento tungkol sa surrender at pag-transfer kay Duterte kung saan nakalagay I do not know o hindi niya alam ang petsa, oras at lokasyon na iniharap sa lokal na korte ang dating Pangulo. Nabusisi ng senadora ang opisyal kung may dahilan ba sa pagmamadali na maaresto ang dating Pangulo gayong hindi pala ito na ihaharap muna sa lokal na korte sa bansa. Ops, good news mga kapaborito. Inaasahan na magkakaroon ng big time rollback sa presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo ayon po yan sa Department of Energy. Para sa gasolina, inaasahang bababa ang presyo mula 3 peso and 30 centavo hanggang 3 peso and 75 centavo. Sana maging 4 pesos na lang ano. So kung ang mga presyo ng gasolina kada litro ngayon ay nasa 54 minus 350 ganoon, malaki din ano. Habang sa diesel naman ay inaasahang bababa ang presyo mula 2 peso and 90 centavo hanggang 3 peso and 40 centavo. Ang mga inaasahang pagbabago ng presyo ay ayon sa 4 na araw na trading sa Mine of Platts, Singapore. Malaking tulong yun, no? Sana hindi naman yan mag-rebound at maging 5 peso yung big time oil price hike naman. Sana hindi naman, ano? Samantala, gumawa muli ng kasaysayan ang isa sa pinaka-iniidolong NBA player na si LeBron James matapos mapasama sa Barbie Universe. Inanunsyo ng Mattel Incorporated si James bilang unang professional athlete version ng Ken doll. Kilala niyo si Ken doll? Bahagi ito ng Ken Ambassador series ng toy manufacturer. Last year, 9 na female athlete Barbies ang ipinakilala, kabilang na si tennis star Venus Williams. Nakasuot ang LeBron doll ng sunglasses, headphones at blue and white varsity jacket na may nakasulat na LJ sa kaliwang dibdib, number 23 sa kanang sleeve at Ohio and crown patches naman sa kabila. Sa likuran nakasulat naman ang first name niyang LeBron na may kasamang just a kid from Akron sa ilalim. Mababasa naman sa suot nitong black t-shirt ang mga salitang We Are Family. Ang suot naman nitong blue shoes ay hango sa iniendorso niyang Nike. Ang James doll ay may mataas na isang pulgada kaysa sa karaniwang Ken doll. Limited edition kaya ito, no? O, doon sa mga mahilig sa Barbie. Sabi ko na, Barbie.
Baka maubos agad yan sa mga tindahan pag nilabas ng matol. Bueno, mga kapaborito, yan po ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Biyernes. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat ng nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na. Kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, na! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos.
Magka-graduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates. Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Siyempre ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kasama ko pa rin sa ating technical control ang aking co-pilot, si Engineer Nixon Dacal. Kaway-kaway, iwaga-iwa. Oras po natin alas 5:37 na po ng hapon mga kapaborito. Saan man kayo sa mundo, hi, hello. At syempre, pwede nyo na kaming mapanood sa inyong mga YouTube. Hanapin lamang sa search engines ng inyong mga YouTube channels ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Pero kahit i-type nyo lang yung DWJE sa search engine, lalabas na agad ang inyong mga paboritong programa dito po sa Radyo Pangasinan. And 31 days to go before the May 12, 2025 national and local elections. Kaya mga kapaborito, maging handa po kayo ha, para dun sa mga senior citizen at mga PWDs, hindi naman na po kailangan makipagsabayan po kayo sa dami ng pagdagsa ng tao. No? Pwede po kayo maging early bird. No? Pumunta na po kayo ng mga bandang alas 5 para maiwasan po ninyo yung bulto ng mga botante. No? At syempre mas mainam po habang malamig pa po ang panahon. Lalo't yung mga presinto naman ay nandyan lang din naman sa inyong mga barangay, ano? Magpunta na po kayo dyan para po kayo ay makapag-cast ng inyong mga boto. At doon sa mga, alam nyo na yan, no? Naghihintay ng kung ano-ano hanggang sa maabutan na ng pagsasara ng mga voting precincts. Huwag ganon. Huwag sayangin ang boto. Huwag sayangin ang karapatang makapagluklok ng karapat-dapat na lider, okay? You exercise your right to suffrage para hindi kayo mag-suffer. Mag-suffer ng mag-suffer. Piliin nyo po yung mga nakapag-perform na mga kandidato. At syempre kapag sinabi na kapag perform, may mga given na, 'di ba? Yung mga kailangan gawin, 'di ba? As your mayor, vice mayor, yung mga talagang nasa trabaho nila, yung job description, ika nga. Pag sinabi naman natin na kapag perform yung syempre yung excellent performance level dapat. At yung nararamdaman talaga ng taong bayan. Yung pong public service at syempre kailangan po yung taong madaling malapitan, yung pong taong madaling makausap, yung pong taong laging handang makinig, at yung taong ayaw sa korupsyon.
Yan po yung isa sa mga qualifications pa lang yan. Konti pa lang yan. At syempre, beware. No? Beware dun sa mga taong may red flag. Yung mga taong gumagastos ng malaki sa kampanya. Yung mga taong, alam mo ba yun tama dun, ano? Tama dyan si Pasig Mayor Vico Soto. Kapag yan daw mga kandidatong gumagastos ng malaki sa kampanya, siguradong babawiin. Babawiin yung kanilang mga ginastos. Kaya red flag yan sa inyo dapat. No? Kung ayaw po ninyong magsakripisyo ang ating mga pamilya, kailangan po ihalal po natin yung mga karapat-dapat at may puso sa paglilingkod. At syempre yung kayang magbalik ng sigla at dangal ng ating mga kapaborito, ng ating mga kababayan. Bakit ko ba nasabing sigla at dangal? Importante yan. Kasi ngayon nararamdaman natin parang nawawala yung sense of, alam nyo yun, yung pagiging isang Pangasinense ko. Parang gano'n. Ang dami-dami nating narinig, nakita, yung mga krimen. Nakakalungkot mang isipin. Pero doon talaga ako nalungkot yung magkaroon ba naman ng karumal-dumal na krimen na pagpatay sa isang estudyante, dalaga, dyan po sa likuran ng Capitol Grounds. Biruin nyo, paano kaya magagawa ng isang kriminal yung pumaslang ng walang kalaban-laban na babae? Isang babaeng estudyante na may pangarap sa buhay. Isang scholar na inaasahan ng kanyang pamilya. Sana ay magtataguyod sa kanyang mga kapatid at tutulong sa kanyang pamilya sa pag-ahon sa kahirapan. Paanong nagawa po yan? Sa likod ng dyan sa may beach, no? Along Baywalk, sa likod ng Capitol Grounds. Kung maliwanag po ba yan dyan sa lugar na yan noon, siguro na-deter, no? Na-deter, ibig sabihin ay naiwasan yung ganyang klase ng krimen. Pero yung gano'n, ang dami-daming tao, mga kapaborito. Isang lugar na dinadayo ng maraming turista, lokal. Meron kang mahapatay dyan. At maikot-kot pa sa buhangin. Ang nakakaawa dyan nadiskubre pa yan ng mga naglalakad sa beach. Natisod. Doon sa gabundok na buhangin. Dahil hindi nila makita yung daan. Napakadilim. Nung kanilang inusisa ay doon nila nalaman na katawan pala ng tao ang nakabaon sa buhangin. Diyan sa may Baywalk, sa beach area, sa may buhangin sa likod ng Capitol Grounds. Saan ka pa, no? Nasaan ang dyan? Tapos yun na nga po at inulan na nga ng puna mula sa mga netizens. Sa mga netizens mismo. At sila mismo ay mga may experience po dyan, no? At nakikita nila yung marumi, madilim na Baywalk. Pero after the incident, after the crime, saka ibinalik yung mga ilaw. Pwede naman palang ibalik yung mga ilaw at sumindi. Bakit hindi nila i-operate niya ng 7 days a week? Palalabasin pang sira ang mga ilaw na yan at luma. Samantalang iniwan naman yan noon ng mga nagdaang administrasyon na maayos. Ang dami-daming litrato dyan. Maski yung mga beachgoers naman, sila naman makakapagsabi, no? Kung gaano kaaliwalas at kung gaano ka-visible yung mga provincial security guards po dyan na nag-iikot. Mga istrikto pa nga
'Di ba? Sinong nakaririnig niyo yung mga sinasabi ko? 'Di ba? Stricto yung mga provincial guards noon. Hindi kayo pagparkingin duga, Kuya Nixon. 'Di ba? gusto mong makalasap ng masarap na hangin. Hindi ka makapag-park, 'di ba? Bawal. Doon ka magpa-park sa may parking area. Hindi ka pwede doon sa may mga grass. Ganyan ka-stricto ang mga provincial guard noon. At bawat kilos mo, tinititigan ka nila. Ngayon, nakakalungkot. Paano nangyari ang isang karumal-dumal na krimen na ganyan? Pagkamat hindi lang yan yung first incident. Sa isa pang area, dyan din sa Lingayen, along the Baywalk area, meron na namang hinalay na bata, nangangaruling. Nangangaruling yung magkakaibigan na bata. Tapos may dumaan na motorsiklo. Tapos niyayang ihatid yung mga bata. Inuna yung kaibigan niya na lalaki, na member ng LGBTQ, at hinuli yung babaeng bata. At doon na nangyari, hindi inuwi sa bahay. Kasi kakilala po nila ito, kabarangay nila yung yung suspect. Doon na lang nalaman nung binalik na nung suspect, buti nga hindi naman po niya pinatay yung bata Nung makita, at sinabing kamag-anak pala yan nung pinuntahan nilang birthday party diyan sa Lingayen. Kaya niya ibinalik. Buti hindi niya pinatay. So, yan yung mga kaso ng mga panggagahasa, pagpatay. Sana ay hindi yan nangyayari. Kung meron lang sanang mga deterrent, mga CCTV, maliwanag na kalsada, rumorondang guards, PNP. Natatandaan ko, nagbigay pa si Mayor Paul Batawil ng mga vehicles dyan para po sa PNP na magronda. Ano kaya nangyari doon? At syempre, alam nyo, yan yung isa sa mga pinatututukan ni Lingayen Mayor Paul Batawil din noon, yung peace and order dyan sa beach area sa Baywalk. Kaya din si former Governor Amado Pogi Espino III, naglagay po sila dyan ng malalakas na mga ilaw para mapanatiling maliwanag. Kahit naman kayo sa mga bahay-bahay ninyo, ano ba yung paraan ninyo para hindi kayo hindi mainit sa mata ng mga kawatan ang inyong bahay, 'di ba? Sinisindihan nyo ng maraming ilaw. Kasi deterrent 'yan Ibig sabihin pananggalang, pantaboy, deterrent. 'Yun, parang katol, pantaboy ng lamok. Pantaboy ang ilaw. Kahit wala kayong security guard, kung maliwanag ang isang area, isang lugar, magdadalawang isip naman yung mga may masasamang loob. Bagamat hindi na natin maibabalik yung buhay ng inosenteng dalaga, dapat pagbutihin ang trabaho. Yan yung isa sa mga nakikita nating pagkukulang Kailangan minsan ikutan mo naman yung Capitol grounds. Tingnan nyo, silipin nyo. Kailan yun yung mga nagdaang bagyo, yung 6 na dire-diretsyong bagyo sa bansa, ay napakarumi po riyan sa may Capitol grounds. Nakakabahala. Yun naman pong baha, given na po yan, Sabihin natin talagang cause naman yan ng storm surge. Wala tayong magawa dyan. Pero nung panahon ni Gov Pogi, mabilis pong nawawala yung baha. Dahil bagamat meron silang minomobilize na backhoe. Kasi yung backhoe, ang ginagawa po niyan, kinukut-kut po yung estero. Kapag low tide na po, ibig sabihin, babalik na po yung tubig pabalik sa dagat. At kapag bumawas na po yung tubig sa Capitol grounds, wala ng tubig,
ibabalik ng backhoe yung buhangin, no, na nagsisilbing floodgate. It's a natural floodgate, no? At hindi naman siya nakakasira dun sa itsura ng baywalk, no? Dahil buhangin din lang naman yun. Pero it will prevent water from seeping in. At mabilis ang action lagi, no, ng mga department heads dyan. Ewan ko ba? Magaling ang mga department heads nung panahon ng Espino administration. Alam nila yung kanilang mga ginagawa. Ayaw nilang mapapahiya yung kanilang leader. Kasi magre-reflect yung performance nila sa ulo, sa leader, no? At kung maayos ang pamamalakad ng isang gobernador, maayos din po ang pamamalakad ng mga department heads. Diba? At sana hindi pinapakuan yung mga puno dyan sa Capitol grounds na mga campaign posters, mga tarpaulin, di ba? Marami tayong nakikita. Hindi ko lang alam ngayon kung tinagtatanggal na nila dahil kapuna-puna. At alam naman ng mga tao kung ano yung mga bawal, di ba? Samantala mga kapaborito, yung mga kapaborito natin dyan sa Barangay Bunlag, andyan po ang team Karamat Makanlalay mamayang gabi para sa kanilang meeting de avance sa pangunguna po ni Liga ng mga Barangay President ng Calasiao, Councilor Patrick Agustin Karamat. Ilalatag po nila ang kanilang mga plataforma de gobyerno para po sa maayos na pag-usad sa bayan ng Calasiao. Gayon din po, tuloy-tuloy din ang caucus yan sa Bugalyon ng comebacking mayor na si Mayor Jomel Anthony Espino. Ang batang-batang mayor na nagbigay ng mga pagkilala sa bayan ng Bugalyon. Ang naglagay din sa mapa ng bayan ng Bugalyon. Inayos sa mga plaza, nagpatayo ng mga buildings para sa pagbibigay ng mga additional e-services at mga technical vocational courses para sa mga anak ng mahihirap at marami pang iba. Kaya nga nagawaran sila ng Seal of Good Local Governance. At mga naumpisang programa ni Mayor Jomel Anthony Espino ay pinagpatuloy at pinag-igting pa ni Bugalyon Mayor ang kanyang dakilang ina, si Mayor Priscilla Meli I. Espino. Good afternoon po ma'am. Magandang hapon. Siyempre batiin ko na rin ang ating founder and chairman ng Abante Pangasinan Ilocano Party at first nominee ng API Party List number 123. Ang ating kapitapitagang dating gobernador at congressman ng Pangasinan, si Governor Amado T. Espino Jr. Magandang hapon po sir. At syempre panatiliin natin na andyan ang boses ng mga Pangasinense at mga Ilocano sa mababang kapulungan ng Kongreso para tayo po ay merong representasyon. We are more than 3 million strong. At kung sa buong rehiyon ng mga Ilocano sa Ilocanja, Region 1, Region 2 at sa Cordillera Region ay magkakaisa, no? At ilukluk po natin, balik natin ang API Party List para sa atin pong representation na magsusulong sa ating mga kabuhayan, sa ating maayos na kalusugan, sa katarungan, magkakaroon ng development sa mga kababaihan at pagpapayabong ng ating kultura. API 123. At syempre dun sa mga magpabakasyon mga kapaborito, no, meron naman kayo mga smartphone, i-check nyo na po para kayo ay makaiwas sa mga text scam. O tapos breaking news lang po tayo mga kapaborito. Dahil naglabas po ng local advisory, no, ang ating pong B4 Region 1. No, dahil positibo po sa red tide toxin. Ang ating pong karagatan
Diyan po sa may Bulinaw at Anda, no? Inahanap ko lang yung aking advisory. Ito positive po ang coastal waters ng Bulinaw and Anda, Pangasinan sa sa red tide toxin, no? Kaya pinagbabawal po ang pagkain ng shellfish meat, yung mga alamang or hipon, mga talaba at tahong na nanggagaling po sa coastal waters ng Bulinaw, Pangasinan. Pero safe naman kumain, mga kapaborito, ng isda, pusit, alimango at shrimps, no? Galiin lamang pong lutuin at tanggalin po yung mga entrails o lamang loob na mga lamang dagat na yan. Okay? So maging safe po tayo sa ating paglalakbay, lalo ngayong Oplan or ngayong Semana Santa, at malapit na rin ang summer vacation. Congratulations din po sa mga gagraduate, no, ngayong 2025. Congratulations din sa mga magulang. Bueno, magkita-kita po tayo ulit sa Lunes. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programa ang Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Nagsasabing magandang gabi. Happy weekend, kapaborito! Ang nakagisnan